Katatapos lang na manganak ng aming inahin ng 15 healthy piglets, walang mummified at stillbirth sa awa ng Diyos. Maraming salamat sa mga bagong biyayang ipinagkaloob. Hello sa lahat ng mga manunood at sa mga subscribers na walang sawang sumusuporta sa aking channel. Mabuhay po kayo at maraming salamat sa inyong pagtitiwala. Lumabas na ang kanyang placenta. May ibabahagi lang po akong isang gamot na ginagamit namin tuwing may manganak na inahin at iba pang mga gamit nito. Panoorin lamang po ang video at ito ang itatampok natin ngayon. Ito po ay ang RobiPen Strep. Hindi po ito paid advertisement, ito ang madalas naming ginagamit tuwing may manganak at subok ng epektibo. Mamaya din ay ibabahagi namin ang iba pang mga gamit nito sa aming mga alaga. Kung mababasa sa label ay isa po itong antibacterial na gamot dahil lumabas na po ang placenta ay mag-inject na kami ng gamot sa Mama Pig. Dalawa po ang laman nito, isang powder o yung gamot mismo at ang distilled water, 10 ml ang ating ibigay intramuscular. Gamitan ng syringe ay mag-extract ng mga 6 to 7 ml na tubig, isalin sa powder at haluin mabuti, 6 to 7 ml lang na tubig dahil kapag nahalo na ito sa powder ay aabot na ang mixture ng 10 ml. May kaparehong gamot naman po ito tulad ng Penstrep, Mycipen, Penmycin at marami pang iba at mabibisa rin, kahit alinman sa mga nabanggit na gamot ay maaari po ninyong gamitin. Nailagay na po ang tubig sa powder at haluin lang ng mabuti at extract uli sa syringe para iturok sa inahin. Ang paglabas ng placenta ng inahin ay senyales na tapos na siyang manganak. Bibigyan na natin ng antibacterial para mamatay kung anumang bakterya ang pumasok sa katawan gawa ng panganganak. Nagkakasugat kasi ang dinaanan ng mga biik pati na ang puwerta at prone to infection ang mga ito. Minsan ay pinapasok pa natin ang kamay sa loob ng inahin kung may kailangan na dukutin kung nahihirapang lumabas ang biik. Ibibigay na po namin ang gamot. Mabait naman itong alaga namin dahil hindi pumapalag masyado sa injection. Tapos na pong mabigyan ng antibacterial. Ngayon ay ano naman ang iba pang mga gamit ng gamot. Maliban po sa panganganak ay binbigay din po namin ang naturang gamot o alinman sa mga kaparehong gamot bago pabulugan ang mga gilt o inahin. Limbawa po ang inahin na ito kapag mahiwalay na ang kanyang mga anak sa ika-30 days ay nagbibigay po kami nito. Maliban sa pamurga at bitamina na B-complex at ADE para may handa siya sa muling pagpapabulog. Ito na po ang ginagawa namin regularly para maiiwasan ang pagkakaroon ng mga mummified o lusaw na mga semilya. Dito po kasi sa aming probinsya ay walang mapagkukunan ng gamot katulad ng sa anti-parvo. Bilang pamalit ay antibacterial po ang ginagamit namin. Hindi man 100% protektado sa parvo virus, at least may panlaban sa ibang bakterya o virus. Pero kung kasama sa programa po ninyo ang patungkol sa parvo virus vaccine ay mas nakakabuti po at ito ang rekomendado. Para po sa mga baguhan na nag-aalaga at nasa probinsya, ay huwag nang manghinayang na gumamit ng naturang gamot dahil nasa 120 pesos lamang po ito, nakakatulong na para maiiwasan ang pagkakaroon ng mummified o lusaw na semilya. Ito na po ang gawin bago magpabulog o AI, pagkatapos manganak at pagkahiwalay ng mga biik, regular na po itong dapat gawin sa mga palahiang baboy kahit nasa backyard operation tayo, iba na ang protektado. Ginagamit din po ito kung may bacterial infection, katulad sa nakita ninyo ngayon para maiiwasan na magkaroon ng impeksyon sa mga natamong sugat sa panganganak at mga naiwang dumi sa loob. Ginagamit din po para sa respiratory diseases hindi lang sa mga inahin kundi sa lahat ng alagang baboy at ibang mga hayop. Mahalaga po na sa bawat gamot na binibili ay basahin ang label para sa karagdagang impormasyon at tamang paggamit.
Ito na po ang kapapanganak lang na inahin at mayroong 15 piglets. Buhay po silang lahat. Walang mummified o lusaw na mga biik at wala ring mga stillbirths. Salamat sa Diyos. Ang inyong natunghayan ay based lamang po sa aming pamamaraan at experiences bilang backyard raiser. Maaaring hindi angkop ang aming pamamaraan sa ibang mga nag-aalaga. Hanggang dito na lamang po ang aking video patungkol sa Robipen strep o katulad na mga gamot. Sana ay inyong nagustuhan at may nakuhang mga simpleng kaalaman sa. Maraming salamat sa inyong oras sa panunood at happy farming po mga kaibigan.